sa Boracay Island Global Academy sa isla ng Boracay. Ako po ang inyong likod, IPC Bandilan. At ako naman po si Dane Albert Fuentes. Ako naman po si Kenren Mark Bulay. Samahan niyo po kami sa 8 minutong paglalakbay sa problemang hinaharap ng pinakasikat na paraisong isla sa buong mundo, Ang isla ng Boracay. Paraiso nga kung may tuturing, pinahangaan ng lahat, pinakatanyag na paraiso sa buong mundo. Kung kaya't ito ay dinalayo ng milyon-milyong tao sa loob ng isang taon. Tayo ngayon sa Calvan Jetty Port, isa sa pinakaabalang lugar dito sa Boracay. Makikita ang kagsa na mapapasok at papalabas ng mga bisita dito sa isla. Kaya pinupunta ng milyon-milyong tao ang isla ng Boracay dahil siguro sa ganda ng buhangin at sa linaw ng dagat. Alam mo naman ang Boracay, sikat sa buong mundo, maganda ang beach. Maganda yung Boracay. Tapos, yung hindi lang naman mga taga-Pilipinas na pupunta dito, pati yung mga dayuhan, hindi lang sa Pilipinas siya kilala. Kaya, syempre, yung pagkat tayong mga Pilipino pa pwede mapupunta. Bakit pinupuntahan ng Boracay? Magandang tanong yan. Recently, our island was declared world's best island destination. Bakit? Kasi unique siya eh. Unique siya. Bihira ka lang makikita ng island na powder white yung sand. Tapos, considering the fact sa safety ng island, hindi siya masyadong tulad sa compare natin sa ibang tourist destination. Tulad na sa ibang bansa, maraming doon, magnanakaw. Dito sa island natin, medyo peaceful yung ban. Kaya pinupuntahan ng tao with regards to public safety, security. Ganun yung may categorize natin best yung island natin. Sa likod ng nakakabighaning paraiso, ano nga ba ang kasalukuyan sa mundo nito? Taliwa sa pinalalandakang mga kuha ng litrato sa telebisyon. Ano nga ba ang isa sa mga problemang hinaharap ng isla? Ating bigyang linaw At ating tuklasin ang kasagutan. Nandito po tayo ngayon sa isang parte ng Calvan Jetty Port. At makita niyo po sa likuran ng mga nakatambak na basura. Basura! Ano-ano nga ba mga posibleng kasagutan sa suliraning ito? Para sa tingin po, ba't po kayo nagkakaroon ng improper na pag-segregate ng basura? Isang dahilan na nakikita natin dyan sa improper disposal o improper dyan, lack of information drive on the part of concerned agency kung saan with regards to waste disposal. Hindi nila alam itong programa na pinapatupad ng mga concerned agency. Ano bang solusyon sa improper garbage disposal? Simple lang naman, magkakaroon tayo ng 3R na tinatawag. Yun yung reduce, reuse, and recycle. Kung hindi naman, pwede tayong gumawa ng compost pit sa likod ng bahay. Tapos, yung mga napupulok na yun, pwede natin ito. Dapat sa bawat garbage ka na yan, dapat may nakalagay dyan na
na may nakalagay dyan na kung saan dapat din ilagay yung nabubulok saka yung hindi nabubulok na basura para malaman ng tao yung mga nagtatapon ng basura doon kung saan na dapat ilagay para hindi naman madama yung mga anak ko. Para Ano ba pigilan yung proper garbage disposal dito sa isla ng Boracay? Okay. Isang bagay na mapipigilan natin ang improper garbage disposal ay ang una-una, dapat may disiplina tayo sa sarili. Na kung halimbawa, naglalakad tayo sa kalsada, wala tayong makitang basurahan, ibulsa lang muna natin. Tapos pag meron doon makitang basurahan, saka ilalagay sa basurahan or kaya dalhin na lang muna sa bahay para hindi ikalat yung mga basurahan. We will start from the preschool, teaching them how to use the proper place for garbage. For example, if they saw some pieces of papers around or plastic, let them pick up. Anyway, picking up is a very light job for small children. Let them pick up and then show where to bring those to be placed. And then right away, teach them how to segregate garbage. Oo. Ganun yan. Kaya, pagdating din sa bahay, we have also to advise the parents the same. Turuan ang mga bata kung saan nila itatapon ang basura. Turuan kung paano mag-segregate hanggat sa maintindihan nila. Ang ugaling ito ay dadalhin nila hanggang sa ikatatanda nila. Ngayon, alam na natin ang solusyon sa problemang hinaharap ng paraisong isla ng Boracay. Dapat na natin itong simulan sa pagdisiplina ng ating mga sarili, mulatin ng lahat at ipatupad ang mga batas para sa kalikasan upang magkaroon tayo ng kaya-aya, malinis at maayos na kapaligiran. At ito'y gawin natin ngayon na